Para sa mga balitang napapanahon, narito ang bagong San Pablo News Updates. Foreign scientists nag-workshop sa Pandin at Mojica Lake sa San Pablo City. Nagsagawa ng 2 araw na workshop ang mga foreign scientists sa Pandin Lake at Mojica Lake sa lungsod ng San Pablo. Bilang bahagi ng 12th International Workshop on Volcanic Lakes na inorganisa ng Commission on Volcanic Lakes ng International Association of Volcanology and the Chemistry of the Earth's Interior. Ang workshop ay ginanap noong March 16 hanggang March 17 na kauna-unahang international workshop na ginanap sa lungsod ngayong taon. Nasa 39 na siyentista mula sa Italy, France, Chile, El Salvador, United States at Indonesia ang kumuha ng water samples mula sa 2 lawa upang pag-aralan ang mga ito. Ayon kay Dr. Raymond Maximo ng PhilVolcs DOST, layunin ng workshop na masuri ang katangian at chemical composition ng tubig sa Pandin at Mojica Lake upang mas maunawaan ang kondisyon at kalagayan ng mga volcanic lakes. Narito ang naging panayam kay Dr. Raymond Maximo. Yung pinaka-aim po ng ating pag-aaral dito is to be able to characterize or mapag-aralan po ang lake na ito. Kung ano ba ang mga nangyayari sa ilalim ng lawa, kung meron ba tayong mga delikadong gases na namumuo, o kaya meron ba tayong mga organic materials na nabubuo sa ilalim ng lawa. Gusto po natin yun pag-aralan kasi kung inyong natatandaan po, siguro aware po kayo na minsan nagkakaroon tayo ng mga fish kill dito sa mga lawa. So titingnan po natin kung ano yung rason ng mga fish kill na yan. Titingnan din natin kung meron pang umaangat na mga gases galing po sa ilalim ng lawa. Kasi po kung titingnan natin itong 7 lakes of San Pablo po ay tinatawag po natin itong MAAR or MAAR Lakes. So ito po ay dating bulkan na nagkaroon ng isang malakihang pagsabog at after nung malakihang pagsabog na yon, namatay na po yung source ng ating magma. So nawala na po. So unti-unti pong nalalagyan ng tubig, napupunuan po ito ng tubig. So gusto nating malaman kung ano ang karakteristik ng lawang ito, ano yung mga chemicals na nandito sa lawa, ito ba ay harmful sa tao, ito ba ay harmful sa isda. So titingnan po natin yon. Titingnan din natin kung yung origin ba ng tubig na ito ay galing lamang ito sa ulan or may mga may mga springs tayo sa ilalim na pinanggagalingan po ng tubig. Samantala, ipinaliwanag naman ni Dr. Rebecca Biaggi, scientist mula sa University of Florence, Italy, ang kahalagahan ng kanilang pag-aaral sa mga nakuhang water samples. Ayon sa kanya, makatutulong ang resulta ng pagsusuri upang magkaroon ng mas malinaw na kaalaman ang mga residente tungkol sa kalagayan ng tubig sa lawa at kung paano ito mapapangalagaan upang mapanatili ang kalidad nito. Narito ang naging panayam kay Dr. Rebecca Biaggi. Actually, I'm here in San Pablo studying the fluxes of carbon dioxide and methane from volcanic lakes, and it is a very interesting topic in research because it allows us to monitor the activity state of volcanoes and also to have a quantification of the emissions of these greenhouse gases. So it is very important also for climate change purpose. Sa pamamagitan ng naturang workshop, inaasahang mas mapapalakas ang kaalaman at pangangalaga sa mga lawa ng lungsod ng San Pablo. Ang mga siyentista ay malugod na tinanggap ni Mayor Najib B. Gapangada na nagsabing napapanahon ang pagbisita ng mga dayuhang siyentista sapagkat ang pangangalaga ng 7 lawa ay isa sa kanyang prioridad na pangkapaligiran. Ito si Ira Diaz para sa bagong San Pablo News Updates mula sa CIO News and Public Affairs.